Susunod na, mag-asawang tagak, walang lamangan pagdating sa pag-aalaga ng mga anak. Queendom diva na si Jessica Villarubin, handa nang mag-picnic sa gitna ng dagat, pero ang kanyang kadate, hindi nga pa mahagilap. Samahan natin sa hanapin ang kanyang Prince Charming sa pagkakatilan. Amazing! Earth! Game na game sa Valentine's Adventure ang Queendom diva na si Jessica Villarubin. Habang nakapark sa gitna ng dagat ang speedboat niya, may mini picnic naman ang Cebuana. Pero hindi natin siya hahayaang mag-isa. Meron tayong sorpresa sa kanya. Blind date sa gitna ng dagat. Ang Silanguin Island Cove ay kilala sa crystalline blue waters at dalampasigang may puti at piling buhangin. Naniniwala kasi ako, kuya, doon na hindi natin kailangan ng partner sa buhay para sumaya. Oh, ang ganda nitong lugar na to. Pag may pagkain, parang sapat na. Kaya tikman natin yung mga pagkain doon. Ang hiyarap ni Jessica may surpresa kami sa kanya. Siyempre, mas romantic kung may kasama siya sa picnic. Ano sa akin yan? Wow! Make you disappear. Paano ka talaga gusto? Pero sa kapatid sa Parang kung makatinig ka, parang nami-melt. Nami-melt. Alam mo, mapagod ako doon. Mel! Hintay na tayo. Let's go. mukhang sulit talaga ang Zambales adventure ni Jessica. Hindi lang niya na-enjoy ang ganda ng kalikasan, nakatagpo rin siya ng isang bagong kaibigan. Ito, reality check ha. Sino dapat ang mag-repair ng bahay? Si tatay o si nanay? Eh sino naman dapat ang magpakain ng anak? Si mama o si papa? Eh yung magpapalit ng diaper ni baby? Si mami ba yan o si daddy? Ha? Ang sagot, all of the above sa kwentong Amazing Number 3 na ilang mga magulang. Sa ibang bahagi ng Iberian Peninsula, patuloy ang paglilibing ng mga mag-asawang white stork sa kanilang mga ito. Modern couple sila. Huwag o pagpay ang hatian sa trabaho. 1, 2, 3, Matapos 4. pagtulungan ng paggawa ng pugat, halinhin na naman sila sa pagbantay at pagpapanatiling mainit-init nito. Kakambal na ng pagiging magulang ang pagsasakripisyo alang-alang sa mga anak. Ngunit man o umaraw, sisiguruhin ng tatay o nanay. Tama ang temperatura ng mga ito at komportable sila sa pugat kahit pa kailanganin palakihin ito. Now, where's me? Isang buwan matapos ng ito, mapipisa na ito. Easy. Ito ang mga inakay. Medium. Gaya ng ibang gawain bahay sa buhay taga, magkatuwang ang parehong magulang sa pagpapakain sa mga bata. Unti-unting dadami ang baby storks sa pamayanan. Ibig sabihin, patuloy ang pagiging abala ng mga tatay at nanay nila. Kasi kung gusto nilang malusog at malakas ang mga bata, dapat tuloy-tuloy ang pag-init ng pasalubong. Kaya naman mapupuno ang pagbabahay ng maingay at ito na inakay na lagi nagpapapansin sa mga magulang. Sa kagubatan, kabilang sa pinaka-busy
ang Great Gray Shreks. Nariyan niyo ang pagpapakain ng mga anak. Isinama na ang pagpapalit ng diaper. Sa pagdagat ng dilig, saka naman tatahimik ang pamayanan. Titigil ang pag-iingay ng mga tuka ng maliliit na dalaka. Oras na para makapahinga naman ang mga magulang nila. Mga limor, paitiman, magbilad sa araw ang libangan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na magbabalik ang Miss. Ayan na. Minsan ang mga bata pahirapan pag-oras ng maligo. Ang daming hinahanap, at water, laruan at kung ano-ano idadahilan, makalusot na. Pero kami mga magulang, makakaisip din ang paraan. Tulad ng mga madiscounting mommy at daddy dito sa kwentong Amazing number 2. Ayoko maligo. Sa mga tuyot na gubat sa Timog Kanluran, Madagascar, naninirahan ang uri ng karne na marunong mag-enjoy sa buhay. Madaling makilala ang kata or ring-tailed lemur dahil sa mahabang buntot na may itim na puting stripes. Tuwing umaga pagtaglamig, sama-sama silang tumatambay para magbilad sa araw. Pagdating sa sunbathing, sila ang lobby. Sa posing na lotus position, nakabuka ang mga binti nila para todo ang sagap sa init ng araw. Hindi sila aatras kahit nakaganito ng ilang oras. Para sa kanila, ito ay paraiso at may kasama pang pagkalot at pagbrila ng labi. Kaya lang walang forever. Ang paraiso nito biglang naglaho sa pagdating ng baby lemurs. Grabe, lagi naka-full charge ang baterya nila. Tapos na ang me time ng mga magulang. Oras na ng ligo ng mga bata o kaya madilaan man lang sila. Araw-araw itong kakaibang shower ng laway. Full body ito ha. Walang pinalagpas na sulok ng katawan. Pag kontento na ang mga magulang na malinis na mga bata, pwede lang mag-almusal. Sa lipunan ng lemurs, mga nanay ang namumuno. Sunod-sunuran ang lahat sa paghahanap ng makakain. Malas lang nila kasi matitinik ang kagubatan dito. Kakaunti na ang mga murang parte ng mga halaman. Ang dami pang tinik. Mga ibong mandalagit na Pangan! lahat nakaspot ng altangkap. Yung kwento nga sa top spot ng ating countdown is up next. Mula sa Amazing Earth! Ayan na! aminin na natin ang hirap ng buhay, pero hindi lang sa panahon ngayon. Ganito na talaga noon pa. Kasi nga ang life goal sa mundo ay survival. Para sa ibang hayop, parang walang katapusan ang mga pasakit kasi may panganib na sa ibaba.
may peligro pa galing sa taas. Gaya ng kwento Amazing number 1, matinik na buhay. Parang mga erbitasyo ng matinik na gubat, ang Veros sipacus. Sobrang matinik sa mga tinik. Inggit na inggit ang mga ring-tailed lemurs. Nangarap lang magpalipat-lipat sa mga sanga nang hindi nasusugatan at naaabot ang pinakamataas na pagkain. Kung paano sa lugdagan, panalo ang sipacus. Pero hindi pa hukuli ang mga kata. Ay, Wally, you're jumping. Yeah. Why not? Yes. Ayun o. Oh, Ang mga sifaka kasi naglalagi sa itaas. Ang limos naman tambay sa ibaba. Kaya mas maraming nakakagilap na naman siya. Kabilang dyan, ang malutong at malinamnam na shield bugs. Ba't kaya panay ang sakay ng bibili sa likod ng mga magulang? Di man lang sila napagbigyan, makakain ng walang istorbo. Hayaan natin sila. Bugal, nagkalat ang makakain dito. Pero kailangan mo pa rin magbanat ng buto bago may maisuko. Para makahuli ng shear bugs, kailangan mag-focus ng todo. Hindi, nawawala sa isip ng lemurs na maging alisto sa paligid kung saan ang daming ibong mandaragit. Sabi ko na nga ba, libre na lang lahat sa pagkain, unawan. Buti nila makapal ang kagubatan sa kaluluwan. Kung minsan, mas ligtas maging vegetarian kaysa magtungo sa kapatagan. Di hamak na mas madali makakuha ng prutas at dahon. Ngayong busog at pagod na sila, ang bilis makatulog ng batang lemur. Pagkakataon ng mga magulang na muling magbilad. Sa palubog na araw, huwag lang may makuli. It must be their lucky day, pero huwag sa horoscope umasa. Mahalaga na laging alisto, laging handa. Mga pasaway na bata, mga magulang na naiirita yan ang mga nakahanda sa susunod nating kwentuhan sa pagpapatuloy ng Nature Series ng Wild Family Ties. Next week, sama-sama ulit tayo maglakbay, mag-enjoy at matuto dito sa nating mga. Amazing